So ayan, pupunta na tayo nung Dito Palanggi. Palanggi 1 and 2 kasi may nag-request na tawag dito kaibigan natin sa ating comment section, baka daw kung pwedeng mapasyalan yung Palanggi 1 and 2. So ayan, manggagaling na tayo ng Malainin bago. Papasok tayo ng Malainin sa may Erica, yung pabahay ng gobyerno. So lulusot tayo nung papuntang Kalugkob sa may Parkstone. So ayan, kakaliwa na, kakanan na tayo dito. Ito na yung loob ng Erica. Sama lang tayo sa pagpasyal natin sa sama lang kayo samahan nyo ako para makita nyo yung daan. Malug nga lang kasi hindi ganun ka-high-tech yung ating camera. Lubak-lubak. Nagtsagaan nyo na. Tuloy-tuloy lang tayo. So malaki ba yung Erica? Pero may na mga na-relocate dito, mga galing ng Manila. Kaya kung titingin nyo, parang may second floor na yung pabahay ng gobyerno, pero open lang yan, patas na yung ceiling yan. So parang provision for second floor. Kaya nang bahalang magpa-second floor niyan. Ito yung makikita nyo rin, ang dami ng mga bahay na dinevelop. So yan, merong kaliwaan yan, paikot ng papunta sa may Malainin Park. So dito na tayo sa kanan lang, diretso lang tayo. Kikita nyo rin yung mga ibang bahay talagang napa-upgrade na, pagka napaayos na ng mga beneficiary, napaganda na nila. So labas nito ay yung Parkstone Extension. Ayan, may basketball court siya. Tapos ayan yung Parkstone Extension, yung kulay green na bahay na yan. Pabahay din yan ng gobyerno. Ito yung entrance nila. At syempre meron tayong tulay na may katarikan yung pagkakagawa. So hindi gaano inelevate, kaya doon sa mga e-bike, mag-iingat kayo sa pagdaan dito dahil medyo may pagkatarik yung tulay na to. So ayan, maalog pa din yung video natin kasi hindi high-tech yung ating camera. Ayan, pasok na tayo ng Parkstone. So ito na yung Parkstone, Barangay Kalugkob. Ito, napakaraming pabahay dito, almost nasa 7,000 plus na houses. So kung equivalent mo yan sa per person, per individual, so sa 7,000 sa tig-isa, sa tig-apat na lang. So kaano yun, 7,000, 14,000, 28,000. So ganun kadaming mga tao yung po pwedeng tawag dito, manirahan dito sa pabahay dito sa may Kalugkob. Bali tatlong barangay ang nakakasakop: Barangay Kalugkob, Molino, and then Halang. Itong pabahay na to So ito na yung circle, yung kikita nyo yung red. Palo yung natin kasi lubak-lubak na din dyan. Hindi naman ganun yung camera natin, ka high-tech. Kakaliwa tayo dito sa circle. So nasisira na yung kalsada nito. Ang tanong, sino ba magpapaayos ng kalsada? Gobyerno. Tanong sagutin, no? So ayan, ito naman yung isa pang entrance dito pagka sa San Roque ka bababa. So paglabas natin yan, Barangay Kalugkob, and then yung unang school ng school dyan, elementary, ay nasasakop na ng Barangay Halang.
labas natin yan papunta dun sa kabilang tulay na yan, medyo makitid yung kalsada at sira-sara na rin siya. Usually maraming mga na-aksidente na dito sa daan na to. Kasi nga, sira-sara yung kalsada. At the same time, matirik din yung kalsada. Kaya dun sa mga naka-e-bike, naka-motor, kunting pag-iingat lang. So ayan, kita nyo kumaliwa tayo. Umiwas kasi tayo dun sa putas-putas, sa lupa-lupa. At dito kailangan mo talagang bumuelo. Dahil kung mahina-hina yung sasakyan mo, mahirapan talaga. Yun din ang isa, sira-sira na nga rin kalsada. Makikita nyo rin yung daan ng kalsada dito, no? Yung paligid. Ang ganda kasi maraming punong tinanim. Yun nga lang, medyo may kakitiran yung kalsada kasi pagka dalawang 4 wheels na, wala na, kailangan mo na magbigay yung isa para makadaan yung isang 4 wheels. Pero ang gusto ko lang dito, yung view. Kita nyo, ganda. Diba? Parang ang daming puno na sa kalsada sa daanan. Hindi tayo makaka-overtake dito kasi ang daming mga sasakyan na nakasalubong at hindi rin tayo ganun ka-expert para lumusod-lusod na lang bigla. Ayan, ito na yung route ng Barangay San Roque, Barangay Calugco, Barangay Halang, and then papunta ng Palanggi. So pagka kumaliwa tayo dito, papunta yun sa may main road, sa may San Roque, ito kakanan tayo dito. Ito na yung papunta sa mga pabahayan din ng gobyerno kasi dito sa barangay ito napakaraming pabahay ng gobyerno. Nandito yung Dorotea 1 and 2, tapos yung iba pa, basta ang dami pabahay ng gobyerno dito. Ayan, dire-diretso lang to. Babaybay nyo lang itong daanan para makarating ng Palanggi 1 and 2. Usually bago tayo ng hanggang Palanggi 3 doon sa may pinaliligo ang ilog, hanggang doon na lang tayo. Pagkasamet kasi ang daming naliligo doon sa ilog na yun. Kaya naman din kasi malino yung tubig, at the same time presko nga. So yan, nasaan na ba tayo? Kita nyo yung kalsada, no? Probinsya talaga. Kaso nga lang yung camera natin talagang hindi ganun dahil ikita natin yung pag-alog-alog. Pagtsagaan nyo na yan. Makakarating din tayo doon sa request ninyo, ma'am, sa may Palanggi. Shout out po sa inyo. Matagal na itong request ni ma'am, ngayon ko lang nagawa ng video. So ayan na yung arko. Hindi na lang natin nabasa kung ano yung niya. Pero malapit na tayo. Tingin ko pumasok na tayo ng Palanggi 1. Halang pala, halang. Ayan yung school yun. Sa bandang kanan. Tapos yung katapat niyan ay Dorotea 2. Pwede ako nagkakamali. Tapos yan, puro pabahay na ng gobyerno dito. At dito napakadami ding school. Parang alam natin na napakaraming community rito. Ibig sabihin ang daming populasyon dito sa lugar na to. From San Roque, Calugco, Halang, papunta na ng Palanggi. Ayan. Kasi ang daming school na nakatayo rito. Sana wag kayong mainip sa biyahe natin. Medyo may kahabaan din na itong video natin. Kasi nga medyo malayo yung lugar din bago tayo makarating ng Palanggi 1 and 2. Wala naman siyang particular na pinapupuntahan sa Palanggi. Ang gusto nilang puntahan lang natin yung Palanggi 1 and 2. So sinagad na natin kahit dumiretso na tayo ng Palanggi 3. Siguro si ma'am ay
taga dito or napunta na siya, nanira na siya kung saan o nag-abroad na siya. Kaya siguro gusto niya lang makita kung ano na yung naging development dito sa barangay ng Palanggi 1, 2 na kanyang ina-request na pasyalan natin. Kaya ito, pagpasensya nyo naman, ngayon ko lang nagawa ng video. At pagpasensya nyo na rin yung video natin dahil lubak-lubak, maalon. Isang diretsong mahabang kalsada lang ito. Alam ko kung daw kakamay, parang Palanggi na ito, itong lugar na to. Meron na rin mga private subdivision na kung kikita dito na parang dinidevelop na. Kaya siguradong mas dadami pa yung mga residente dito sa barangay. Haba nito ano na to. Kinatkat ko nga lang kasi sobrang haba, almost parang 20 minutes ata din ang naging biyahe sa smooth ride lang. So ito na yung parang barangay outpost tsaka police outpost. Alam ko parang Palanggi na yan pagka nakita nyo na yung barangay na yun. Kasi pag pumunta kayo dito, madadaanan nyo yan pagkagaling kayong naik sa may main road, nasa bandang kaliwa siya. Dito sa bandang lugar na tumalamig na yung tawag dito, yung klima rito. Pero doon sa Kalugkog mainit, mararamdaman mo talaga yung temperatura. Na kasi alam ko parang malapit na ito ng Indang o Silang. Pagka dinire-diretso lang natin, kita yung building na yun ay school yan. Uso na ngayon yung pinaha-high rise na yung mga school. Pinagawa ng building, parang tigilan palapag, 3, 4 na palapag yung ginagawa sa mga building. Diretso lang tayo dito kasi ito naman yung orientation ng kalsada. Wala tayong kakaliwaan, wala tayong kakakanan. Kaya ang gagawin lang natin ay tuloy-tuloy lang tayo. Gusto ko lang talaga dito sa lugar na to kasi mapuno, no? Mapuno, talagang probinsya. Kaya kung mahilig talaga kayo sa mga province life, so ito yung isa sa bayan ng Cavite, yung bayan ng Naik, talaga masasabi natin. Kikita natin yung province life, although medyo nadidevelop na din kasi nga marami na rin nagtatayo mga business at ayun na nga, pinakamarami dito, shoutout dun sa Dali. Ayun yung napakarami dito sa bayan ng ng Naik. Talagang parang barangay meron yung Dali. So malapit na siguro tayo. Palagay ninyo ang bayan ng ang barangay ng Palanggi at Talang. Yung kalsada dito parang tingin ko hindi pa ito na road widening, although hindi naman kasi siya, ewan kung national road ang dapat itawag dito, siguro nga.
yung sasakyan na nakakasabay. Napakadalang na. So, dumadalang na din yung mga kabahayan. Ito yung mga typical orientation ng mga bahay. Ang lalayo ng kapitbahay mo. Ayan, wala na tayong nakitang bahay. So yun, ito na. Ito na yung Balanggit Rest, yung ilog. Kita nyo may mga banderitas na parang fiesta, parang sa fiesta. So dito ay nagiging paliguan ito ng mga residente, no? Especially dito sa barangay na ito, barangay Balanggit Rest, Balanggit Dos at Sakawan. May mga dumadayo din. At dito nga nakita natin, ayan o, may mga naliligo. Ayun o. Kaya lang ako videoan na sila. Ayan sila. Hindi. At din ang ilog. Ayan ang ilog. At ito naman yung lugar talaga